Yo! Isang masayang umaga po at sa lahat po ng mga viewers natin sa iba't ibang dako ng daigdig. Mabuhay po kayo. At ayun na nga, Senator Alan Peter Cayetano versus Kiko Matching Pangilinan. Nagpang-abot sa Senado. Pero hindi naman po literal. Pero nag-clash. Nag-clash po sila sa plenary debate dahil meron daw sinusulong itong mga crocs na administration senators na kondinahin ang China or Chinese embassy doon nga sa nangyaring bangayan, sagutan, no? Siyempre, tutol na rito yung mga nasa opposition senator. Kaya, ayan, nagdebate si Kiko at si Alan Peter Cayetano kung saan inilantad ni Cayetano kung gaano kapurol ang utak nitong ni Kiko Matching Pangilinan. Ito po, hindi po tayo pro-China. Pro-Philippines po tayo, ano? Kaya lang, kailangan nating punahin ito dahil niloloko nila ang taong bayan. Ito pong mga propaganda nilang ginagawa, well-funded po ito. At saan nanggagaling ang pondo? Opo, may pondo po yan. Yung mga ginagawa ng mga, let's say, the like of Risa, Kiko, Lacson, Soto, Bendalo, may pondo po yan. At nanggagaling ang pondo na yan sa tax ng bayan. Kaya dapat natin punahin ito. At ang ginagawa natin ay ginigising natin ang isipan ng mga tao na tayo po ay niloloko ng gobyerno. Anong resulta ng paglaban nila sa ganito, sa kagaya ng salitaan, puro buro dada? Anong resulta? Nag-file ng demanda dyan sa arbitral kung ano-ano at nagkaroon ng panalo daw papel. Anong resulta? Anong nakuha? Anong napala? Wala. Dito po sa bangayan ng bangayan dyan sa China, sa West Philippine Sea, ang taong bayan po ang nagsuffer. Katulad na lang po sa tourism industry dito po sa Pilipinas. Alam nyo kung ilan lang ang turistang dumating when we talk about foreign tourists, no? Alam nyo kung ilan? 5.2 million this 2025. Alam nyo ba kung ilan ang turista na dumating sa Thailand? Alam nyo kung ilan? 28 million. See the difference? Nakita nyo yung difference? Nandiyan yan sa website, nasa Google, madali na ma-research yan. Ang laki ng diferensya, no? Alam nyo kung ilan ang turistang dumating sa Vietnam? 19 million. O mas mababa, pero ang laki pa rin ng diferensya sa atin. 5.2 million lang. Nakita nyo kung sino nagsasuffer? Yung mga nakikinabang sa tourism industry. Hotels and restaurant, etc. Yan yung mga nakikinabang. Kaya, ito yung resulta sa mga daldal bunganga ng mga the likes of Kiko and Risa Hontiveros. Because this is funded, no? Yung pag-demonize nila sa China, may pondo po yan. So, baka I believe na galing sa tax ng bayan. Okay? So, kaya pupunahin natin ito. Alright? So, magre-react po tayo. Maikli lang ito dito sa debate ng dalawang senador na ito. We cannot pass this resolution saying that Commodore Tariela is correct because he's wrong. If he just simply stated, I love the Philippines, I will fight for our territory, I'll fight for our sovereignty rights, I will do my duty, but sorry, dahil uminit ulo ko, nilabas ko to, pero hindi official yan. Tapos tayo. We beg to disagree, Mr. President, that Mr. Commodore Tariela is mistaken. So, hindi raw mistaken si Commodore. Ano ba ginawa ni Tariela?
alias Alan Kay. Ay, sorry. Bakit ko nasabi yun? Ano ginawa ni Tariela? Hindi ba't ginawa niya ng memes si Xi Jinping, presidente ng China? Hindi ba't ginawa niya ng caricature? Doon po nag-umpisa. Medyo tahimik na eh. Humuhupa na yung bangayan eh, no? Sa West Philippine Sea, China, Philippines, tahimik na eh. At itong si Tariela nag-lecture sa Lasal. Ganyan po yung ginagawa ng mga komunista. Nagbi-brainwash. Di ba? Ganyan yun eh. Propaganda. Ganyan yung ginagawa. Bakit ka magle-lecture sa Lasal? Tapos, meron kang ipa-plus na mukha ni Xi Jinping na memes. May caricature. Kumbaga, niloko-loko mo. Ang dating kasi dyan, lalo na sa Chinese Embassy, mga opisyal dyan, kung siguro kunyari, tendera sa palengke, ang gumawa niyan, o kaya naman taxi driver na nandito sa Pilipinas, ang gumawa niyan, okay lang, hindi magre-react ang mga opisyal sa Chinese Embassy. Kaya lang, ang gumawa ay naka-uniforme. Taga-Philippine Navy, Commodore pa naman, yan po ay parang general sa Philippine Army. At ikaw ay spokesperson ng Philippine Coast Guard. So magre-react talaga ang China. Kailangan nila ipagtanggol, sabi nga ni Robin. Kung ikaw ba naman bastusin mo yung presidente nila, talagang papalagyan. Tapos sasabihin ni Kiko, hindi raw nagkamali si Tariela. Sa puntong ito, paninindigan niya yan, igagalang natin. Tuloy natin. We would not have put this resolution and authored it if we felt Mr. So Tariela. that's what I want to elicit. So the authors of this resolution is saying, pwede. So kung ang official ng presidente is to have certain decorum sa presidente ng China, pwede yung isang general hindi sumunod. Ang sa kanya, bastusin natin yung pamulo Mr. ng President, isang that bansa. is his interpretation? No. Bastos yun. No, that is your interpretation. No. So if I ask them Well, now, Mr. President, we beg to disagree. Can you show the slide? Mr. President, we beg to disagree. Okay, hindi raw bastos. Ewan ko kung ano utak ni Kiko Pangilinan. Kung gawin sa kanya yon, hindi ba? Umiyak nga si Sharon nung kampanya. Ginagawa silang memes. Umiyak. Anong reaction ni Sharon sa mga memes na ginagawa sa kanila? Hindi ba't parang binabastos sila? Tapos gagawin yan sa presidente. Siyempre magre-react din. Ganyan na ngayon yung nalikha ng social media. Ganito na. Pero marami pong mga memes na ginagawa kay BP Sara, kay Tatay Digong. Nag-react ba sila? Hindi, di ba? Kasi sila ay mga public servant. Mga politiko sila. Hindi sila balat sibuyas. Yan yung wala sa inyo. Mga Kiko, mga Dilawan, Kiko, Lisa, Risa. Yan yung wala sa inyo. Lalo na kay Kiko. Nagdidemanda pa yan ng simpleng tao. Samantalang siya ay bilyonaryo. Didemanda mo yung mahirap na taong kawawang-kawawa na. Dapat dito hindi talaga pumasok sa politiko. So, sinasabi niya walang pagkakamali si Tariela. Kaya ipasa natin itong resolution na to. Tuloy. The Department of National Mr. President, Defense tignan niyo naman has issued a statement condemning China's remarks, Mr. President. We're not talking about, Mr. President, if you look at the DFA, it was also telling Tariela, but not directly. It says, It was saying, follow the decorum, Mr. President. Mr. President, kung ganyan ang stand natin, then my staff now can show a meme of you. Yun. Butata. Di, pwede ka palang babuyin din. Kung okay lang, parang sinasabi ni Kiko, okay lang yan walang mali dyan. Kung gawan ka namin ng memes, caricature, okay lang din sa'yo? Di ba? Binalik sa kanya Tuloy.
Mr. President, Mr. President, dito ba sa... Let me ask that question. Mr. President, I am not from China. Why will they put a meme? Why will your staff put No, a it's meme? not about- O, kita mo, ayaw mo rin. 'Di ba? Against ka naman pag ikaw ang ginawa ng memes. O, nasaan ngayon ang utak nitong senador na ito? About China, it's about You're comparing apples Mr. and President, oranges, no, Mr. no, no, no. President. You are simplifying Session is suspended for 1 minute. International. Alright. So, na checkmate. Na checkmate si Kiko. Ganyan kapurol ang utak ni Kiko. Eh, ayaw mo rin palang gawa ng memes. Pag yung president ng China ginawa ng memes, okay lang sa inyo. No? Pag kayo na ang binweltahan, doon galit na galit sila. Di ba? O, ganyan yung nangyari. Siyempre, sumagot yung Chinese embassy, mga opisyal doon. Doon sila parang full force sila, no? Full force. Lahat sila tumira. Pero, anong pakinabang ng mga Pilipino diyan sa mga pagbanat nila? Wala nga pong napakinabangan eh. Yung mga mangingisda natin, hindi na po nakapangisda eh. Pero nung panahon naman ni Pangulong Duterte, malaya naman. Ganito nangyari, no? Panahon ni Noynoy, hinaharang. Hinaharang na. Nung panahon ni Duterte, okay, malaya. Malaya. Nung panahon naman ni Bongbong, wala na yung Duterte. Ganun na naman ang nangyayari. Parang nagpapatintero na naman. Balik na naman tayo sa dati. So, ang sinasabi natin, okay, ipaglaban daw yung Pilipinas. Pero, anong nangyari? Anong magandang naidulot sa ating bansa at sa mamamayang Pilipino? Ano? Ano naidulot? Yung ekonomiya natin, ayan na. Nag-suffer na. Hindi ba't dapat unahin natin yung nakawan sa flood control? Kaya lang, wala na talaga eh. Talagang inililihis. Talagang ayaw panagutin yung dapat managot. So, yan din po yung punto na isipin ninyo na akala nyo maganda yan, Pinaglalaban yung ating bansa. Pero, anong paglaban ang ginagawa? Puro bunganga. Puro bunganga. Anong resulta? Hindi ba dapat palakasin natin ang Armed Forces of the Philippines? Palakasin ng Philippine Coast Guard? Di ba? Para meron tayo talagang maipanlaban. Hindi yung bunganga. Ano mangyayari sa bunganga? Meron ba tayong mahihita dyan? Wala. Wala po. Yung nasa UK, nasa mga parting Europe, dumadayo po ng China. Nakikipagdialogo para saan? Para sa kanilang ekonomiya. Ang yayaman na nila. Uy, magbasa-basa kayo mga international news. Manood kayo. Ang yayaman na nila. Pero dumadayo sila sa China. Dahil sa tingin nila, makakatulong sa kanila. Lalo pa silang yayaman sa tulong ng China o sa pakikipagnegosyo sa China. Tayo, ang lapit-lapit lang natin sa Pilipinas. Aawayin pa natin yung China. Dapat, di ba, makipag-usap na lang tayo? Kasi, meron naman talagang problema na nadadaan sa usapan. Hindi ba? Anong gusto? Puro bunganga, bunganga. Anong dulot? Anong napala ng taong bayan? Lalong naghirap. Nasa balita. Mas lumobo ang bilang ngayon ng walang trabaho. Dahil sa flood control issue at diyan nga sa mga Chinese na hindi na pumunta ng mga turista. Kaya ang dami pong walang trabaho ngayon. Nasa news yan, nasa news. Ngayon, punta po tayo dito sa impeachment ni VP Sara dahil kahapon,
ay mayroon na namang panibagong impeachment. So, tatlo na. Tatlong impeachment na po ang naisampa laban kay BP Sara. At nung sa kakapakinig ko sa mga interview dito sa mga nagsampa ng impeachment, ang sabi nila, ang tanong ng media o reporter, anong pagkakaiba o anong kaibahan ng impeachment complaint noong December 2024 at yung impeachment complaint sa ngayon? Anong pagkakaiba? Sabi, wala naman daw pong nag-iba, kundi nadagdagan lang. Nadagdagan daw. Ano yung nadagdag? Yung affidavit ni Madriaga. Malinaw yan. So, yun pa rin yung kanilang impeachment complaint. Nadagdagan lang ng kay Madriaga. Pero ito yung catch, no? Ayan, ito yung attorney ni Madriaga. At nakalagay dito, when we prepared yung affidavit na yan, wala siya sa isip ni Ramil Madriaga. Yung impeachment against Vice President Sara Duterte na yan, in fact, sa news reports ko lang nalaman na inisama o isinama nung dalawang complaints yung affidavit ni Ramil. Hindi pa pala alam ni Ramil at yung abogado ni Ramil Madriaga na kasama sa impeachment complaint yung affidavit niya. No? Hindi man lang nagpasintabi. So, talagang mahiwaga, talagang iba yung utak ng mga ng mga komunista. Yan pa nga report ng bilyonaryo, no? Ayan, Lawyer Raymond Palad, Legal Counsel of Ramil Madriaga, shared on Saturday, blah blah blah, included the grounds of impeachment. Yun nga. So, walang kaalam-alam po yung kampo ni Madriaga na isinama sa impeachment yung kanyang affidavit. Pero, alam naman natin, itong Madriaga affidavit ay isang taning witness lang. Okay? At mayroon nga sinabi si BP Sara na ito'y si Risa Hontiveros ay may conflict of interest. Dahil nga ito ayan handa ako, ito sabi ni Risa Hontiveros, handa akong tumakbo, President, dahil kailangan natin ng mas maayos na pamamahala sa Pilipinas. Wow! Para inangat yung pet niya, no? At dito naman, Hontiveros says she remains open to run for President in 2028 if this is what the united opposition chooses. Binabanggit na naman niya yung opposition. Okay. Kung ikaw pala ay open to run for president, mayroon kang mga pagpaplano, ha? Tapos ikaw ay uupo kung sakaling dumating sa Senado ang impeachment ni BP Sara, ikaw ay uupo bilang judge. May plano ka palang tumakbo presidente at yung ini-impeach si BP Sara ay isang front runner, isang posibleng tumakbo rin ng pagka-presidente at laging number 1 sa survey. Hindi ba't conflict of interest yan? Kung ako, ganun ang gagawin. I-impeach ko to. Kasi ito yung malakas na kalaban may plano akong tumakbo. That's conflict of interest. So, ang dapat gawin dito ng kampo ni BP Sara, itong si Risa Hontiveros ay ipa-inhibit. Dapat mag-inhibit. Siguro, gumawa ng letter yung kampo nila BP Sara at isubmit nila sa Senado na dapat mag-inhibit yan si Risa Hontiveros dahil may plano siyang tumakbo sa 2028. Contender din po yung ini-impeach si Vice President. So, malinaw yan na may conflict of interest at politically motivated ang ginagawa nito ni Risa. Dahil unang-una, ang akbayan, yung leader ng akbayan ay si Risa Hontiveros na nag-endorse ng pangalawang impeachment yata. So,
malinaw na dapat request, mag-send ng letter for inhibit itong si Senator Risa Hontiveros. Kaya isang magandang advice yan para sa kanila sa kampo ni BP Sara. Di ba? Ang galing ko. Ha? Si BP Sara naman din ang nagsabi na may plano itong si Senator Risa. So, I'm sure naisip din nila yan. Pero sana makarating sa kanila. Pwede naman eh. Kaya lang, ang pag-i-inhibit po ay kusang loob. So, ikaw yung magdidesisyon sa sarili mo. Kasi wala namang parang hindi naman pwedeng sabihan ng Senate President, mag-inhibit ka, o kaya magbotohan sila, mag-inhibit ka. Dapat mag-inhibit. Wala po. Ano po yung voluntarily inhibit yun. Hindi pwedeng puwersahin ang isang senador sa pag-i-inhibit. Okay? So hanggang dito na lamang po sa ngayon. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta ninyo sa lahat po ng viewers. Kung hindi ka pa nag-like, pindutin na ang like. At kung hindi ka pa nag-subscribe, mag-subscribe ka na. So hanggang dito na lamang po. Maraming salamat. See you po next time. Bye-bye.